Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ay, pag-usapan natin si Harry Roque. Ito kasi mga kababayan, no, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaway nila ni Attorney Nicholas Kaufman. Ito kasing si Harry Roque, pa-epal eh. Masyadong pa-epal at ang hilig talaga pumapil mga kababayan. Ito, sabi ni Kaufman, si Kaufman po, ito po yung abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, diyan po sa kaso niya, diyan po sa ICC. So, ito pong si Kaufman ay nabibwisit na. Naririndi na dito kay Harry Roque kasi ang daming ginagawa ni Harry Roque na imbis na makatulong, mas lalo pang nakakadagdag sa problema ng legal team ng mga Duterte. Ha? O sabi ni Kaufman, Harry Roque is an irrelevancy. Ano ibig sabihin nun? O walang kwenta. Diba irrelevant? Walang kwenta, walang saysay, walang bilang, walang basta walang kwenta. Sabi niya, and my only regret is that I am being forced to spend far too much time having to deal with his comical intrigues. So, nabibwisit si Kaufman kasi imbis na mapadali niya yung trabaho niya, nababawasan yung oras niya. Imbis na mag-concentrate siya sa kaso ni Duterte, nababawasan yung oras niya kasi napupunta dito yung nagbibigay siya ng oras para asikasuhin na itong mga ginagawa ni Harry Roque. Ayun yung sabi ni Kaufman. Eto naman si Harry Roque, walang pakialam. Walang pakialam kay Kaufman eh. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba yun. Kasi ito, sabi niya, bakit naman siya mababader sa aking irrelevant existence and connect me with Miss Avanceña's suspension of visitation rights. Comical indeed. Ito yung isa sa pinag-aawayan nila, yung kasi nagsasalita si Harry Roque kung bakit daw nagkaroon ng parang suspension etong si Avanceña kaya hindi siya makadalaw kay Duterte. Sabi daw kasi sabi ni Avanceña mismo na kaya daw siya pinagbawalan dahil nagsalita daw siya tungkol sa kaso ng kanyang kalibin o nitong kanyang hobby si Duterte, yung kanyang jowa. Malamang yung chismis na yon galing kay Harry Roque. Kaya sabi ni Kaufman, walang yan naman itong taong ito. Pinakamaganda, umuwi ka na lang Harry Roque. Hindi ka na nakakatulong dagdag ka lang sa problema. Pinakamaganda, umuwi ka, ayusin mo, asikasuhin mo yung kaso mo dyan sa Pilipinas. Ayun yung sabi ni Attorney Nicholas Kaufman. Pero ito namang si Harry Roque, matigas ang ulo. O sabi ni Harry Roque, ito mga kababayan, Tatay Digong, ako po ay nangangako. Hindi ko po kayo iiwan. Narito po ako hanggang sa huli. O yan ang sabi niya. Grabe ang yung kanyang, ewan ko, loyalty ba talagang totoo ito? Kasi ang tingin ko rito mga kababayan, ginagamit niya lang ang mga Duterte para mapagtakpan niya o mataguan niya yung kanyang kaso dito sa Pilipinas. Kunwari, nandun siya. Sumusuporta siya sa mga Duterte. Pero ang totoo, kaya siya nandun kasi nga, umiiwas siya sa kaso niya sa Pilipinas. Ayun yung style niya eh. Kunyari, sisigaw-sigaw siya ng Duterte! Duterte! Tapos meron pa silang bangag, ngiwi. Di ba may ganun-ganun pa sila? Pauso nila ni Maharlok. Para sila ni Maharlok ang loko-loko eh. So, ay yung dinadahilan niya pero ang sa tingin ko iginagamit niya lang itong si Duterte para manatili siya diyan sa dahig. Para meron siyang dahilan kaya siya nandiyan sa dahig. Ang dahilan niya, kunwari, suportado ko si Tatay Digong, hindi ko iwanan si Tatay Digong. Narito po ako hanggang sa huli. O sabi niya, ngayon ito, meron pang nilabas ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito matindi mga kababayan. Ito Digong, ayaw na ng tulong ni Fugitive Roque.
Grabe talagang karugtong pa, fugitive. Oh, ayaw na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong ni Harry Roque. Ayaw niyan kay Atty. Kaufman. O sabi rito, the former president has expressed no desire to see Harry Roque nor to be assisted by him. Ang sakit naman nun. Pero sabi ni Harry Roque, ay nandito lang ako, Tatay Digong hanggang sa huli. Hindi kita iiwanan. Tapos sabi ni Duterte, ayaw na kita makita eh. Ayaw ko rin ng tulong mo, nor to be assisted by him. Ayaw ko rin ng tulong mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Harry Roque. Ayaw na kita makita. O sabi ni ni Atty. Nicolas Copan na sinabi raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya. Eto mga kababayan, ayaw na umanong makita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Atty. Harry Roque nor to be assisted by him o hinggil sa kasong kinaharap ni Digong sa International Criminal Court. Ayon yan kay Atty. Nicolas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O sa isang payag, sinabi ni Kaufman na naisip umano ni Duterte na mas mabuting wag nang makipag-engage kay Roque. O ibig sabihin, wala na. Wag na natin kausapin niya, wag na natin pansinin. Wag na tayo makipag-engage. Wala. Basta wala nang magiging usap-usapan. Tanggalin na natin diyan sa paligid natin si Roque. Kung pwede, pauwiin mo na yan doon sa Pilipinas. Wala nang engagement. Ayaw na makipag-engage ng dating Pangulo Rodrigo Duterte dito kay Roque. Dito sa dating presidential spokesperson. Bakit? Dahil sa pagiging fugitive from justice nito sa Pilipinas. Okay lang sana kung hindi ka nagtatago eh. Okay lang sana kung wala kang kaso sa Pilipinas. Kaso ang nangyari kasi, ang pangit po nung nakikita ng mga otoridad dyan po sa Dahig. Kasi nga, etong sumusuporta at kung ano-ano ang sinasabi laban po sa ICC ay isa pong fugitive from the law, from justice dito sa Pilipinas. So hindi magandang ehemplo. Nakakasira pa itong si Harry Roque kay Duterte. Pero yung isa kang fugitive, tapos pasigaw-sigaw ka pa doon ng Duterte, suportado mo si Duterte kasi kusuin mo muna yung problema mo sa Pilipinas. Okay lang sana kung wala eh. Ang problema nga, mas lalong sumasama ang imahe ng mga Duterte dahil sa'yo, Harry Roque. Sabi ni former president daw, naisip niya, it is best not to have his ICC defense compromised by engaging him. Kasi nako-compromise kasi madaldal eh. Madaldal mga kababayan eh. Kasi syempre, pag ini-interview siya ng mga marites dyan sa yung mga tao dyan sa Dahig, ewan ko sino-sino nag-interview sa kanya, hindi naman media nag-interview eh, mga vlogger, mga taga dyan sa Dahig, ewan ko sino-sino mga nandyan. Nako-compromise yung nila, yung ginagawa nila, by engaging him, kasi nga, putak ng putak eh. O sabi ni Kaufman. So dagdag pa ng abogado, nalaman niya, may nalapitan si Roque na Dutch lawyer, kung saan may initiative, umano si Roque, na magsampa ng kaso laban sa Dutch government. We hope that this scheme has not endangered the essential cooperation required from the Dutch government facilitating passage for interim release. So, ito nga yung nangyayari. Dahil sa kaepalan, sobrang epal na ito ni Roque at sa sobrang pagmamagaling, ayan, nabalitaan nila na may kinausap daw na Dutch lawyer, sasampahan ng kaso yung Dutch government, kinakailangan nga nila ng cooperation ng Dutch government para makakuha sila ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So paano nila makakuha yung cooperation na yon kung merong nakikialam na isang tao na may kaso dito sa Pilipinas at gusto pang sampahan ng kaso ang Dutch government? So hindi ka na nakatulong, nakadagdag ka pa sa problema. Kaya sabi ni Kaufman, ayusin mo na muna yung sarili mo, ayusin mo muna yung kaso mo. Nahihirapan kami. Yung interim release na nire-request namin, tumatagal. Nahihirapan kami mag-request. Bakit? Kung ano-ano kasi pinaggagawa mo.
Pati yung Dutch government na kinakailangan namin makipag-cooperate doon, ang gagawin mo, kakasuhan mo pa. So, magugulo eh. So, ibig sabihin, ito si Harry Roque, panggulo. Panggulo mga kababayan. Sabi dito, kasalukuyang naharap si Roque sa kasong qualified human trafficking matapos akusang sangkot sa illegal Philippine offshore gaming operator hub na sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga noong nakaraang taon. Ang pangit po kasi ng nagiging imahe. Pero mo, nakikialam itong fugitive dito sa Pilipinas, dito sa mga diskarte ng legal team ng mga Duterte. At yung Dutch government na kinakailangan nila na suporta para makuha yung interim release, kakasuhan daw ni Roque. So magulo, dagdag sa problema, ginugulo ni Roque yung diskarte na itong legal team. Nabisit na siguro si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, yaw na kita makita. Lumayas ka na lang, huwag mo na kami pakialaman. Huwag na kayo makikipag-usap dito kay Harry Roque. Dahil magugulo lang tayo. Madidelay tayo na madidelay. At baka mangyari pa nito mas lalo pa tayo madiin dahil sa ginagawa ni Harry Roque. Kaya yan po mga kababayan. Kaya nakapag-desisyon si Digong na ayaw na niya makita itong si Harry Roque. At in any way, kahit sinasabing tulong o kusang pagtulong, hindi kinakailangan ni Duterte yan. Kasi nakakadagdag ka sa problema. Nahihirapan ang kampo, ang legal team ng Duterte, dumiskarte dahil sa gabal. Sa gabal itong si Harry Roque para maging smooth yung kanilang pag-asikaso ng kaso ng dating Pangulo. So kawawa naman etong si Harry Roque. Bakit kasi ayaw tumigil na ito? Yun nga yung sabi ko, kasi ginagamit niya ang Duterte. Kasi wala naman na siya ibang dahilan kaya siya nandun So gagamitin niya yung Duterte para mataguan niya o makapagtago siya dun sa kaso niya dito sa Pilipinas. Diba? At ginagawa niyang libangan Naging libangan, ginagamit niya yung mga tao naman ng mga nandun, uto-uto. Niloko lang kayo ni Harry Roque, ginagamit lang kayo, tuwan-tuwa naman kayo. Mismo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabi, ayaw na kita makita dito, Harry Roque. And never engage with Harry Roque. Huwag na kayo makipag-usap niya, huwag niyo nang pansinin. Bahala siya sa buhay niya. Basta pagdating sa kaso sa ICC, huwag kayo makikinig kay Harry Roque. So, napakasakit. Napakasakit, Harry Roque. Meron ka pa nga sinasabing mga akukan, di mo iwanan si Duterte. Narito daw siya hanggang sa huli. Wala, tinatakwil ka na nga Tinatakwil ka na ng ni Digong Duterte. Dahil unang-una, hindi ka na nakakatulong, dagdag ka pa sa problema. Ayan yon, Harry Roque. So kung ako sa'yo, yung sinabi mo dati na gusto mo nang harapin ang kaso mo, harapin mo na. Pakita mo na lalaki ka. Kung talagang lalaki ka. Harapin mo ang iyong kaso, katulad ng ginawa ni former Senator Leila de Lima. Diba? Ganun ang gawin mo. Hindi yung tago ka ng tago, ginagamit mo pa mga Duterte. Wala. Mas lalo kang yan. Ngayon, nagagalit na sa'yo yung mga Duterte. Kawawa ka naman. Okay, so yun lang po muna ang update natin mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to 8. Ingat po tayong lahat. God bless po.